Hi Aris, welcome ulit sa Amihan Tarot. Ang reading na ito is general reading, so pwede kang makarelate, pwedeng hindi, laging yun ang sinasabi ko. So kung alin lang ang para sa'yo, yun lang yung kunin mo. At ito ay gabay lamang from universe, so depende yan kung paano mo i-apply ito sa sarili mong sitwasyon o sa sarili mong buhay. So para sa mga napadaan dito sa akin channel, please subscribe, like, share, and comment. At para ma-update ka sa mga reading ko, please pakihit na lang po yung notification bell para yun nga ma-update ka sa mga susunod ko pang reading. So Aries, ito ang iyong message from universe this week, July 27 to August 2. Messages, incoming communication. So this week, Aries, mag-i-expect ka ng message sa maaaring meron ka in-applyan. Ngayon, ito na yung time o ito yung linggo na to na magkakaroon ka ng balita kung ano man yung resulta nun. Or, meron kang inasikaso regarding sa mga paperworks o mga documents na, let's say, sa gobyerno, naglalakad ka ng permit. So, magkakaroon na ng ano yun, ng resulta. Kung ano na yung kalalabasan ng papeles na inayos mo. Or, pwede rin itong communication sa isang tao na matagal mo nang hindi nakakausap pa. So, ito yung week na mag-expect ka ng, yun nga, messages. And then, ano pa? Affairs sneaking around secret love. Maaaring ito ay isang affair na kinasasangkutan mo o merong ibang taong umaaligid. Hindi ito sa'yo, maaaring sa taong kakilala mo, pero nagkukos sa'yo yun ng, syempre, pagdududa. Kasi meron kang iniisip o may pinagdududahan ka. So, ito yung parang energy na nag-iimbestiga ka. So, ewan ko kung sino yung sa tingin mo merong namumuo na affair which is around you o sa kakilala mo. Pero ando dun yung nagmamasid-masid ka o nakikiramdam ka this week. And then, the last one, confusion, turmoil. So, ito yung nagkakos sa'yo ng pagkalito. Dahil ayaw ko kung sino man tong involved, maaaring mahal mo sa buhay, maaaring matalik mong kaibigan, or maaaring importanteng tao sa'yo. Siyempre, kung nagdududa ka na meron siyang ginagawang hindi mo alam, natural magkakos yun sa'yo ng confusion. So, naguguluhan ka, ano ba talaga? Kung sino man tong tao to na parang ka-involve niya o nababalitaan mo o yung nararamdaman mo. Diba? Kasi baka yung taong involved o sinasabi nating third party na sa tingin mo meron is malapit lang din kung saan kayo nakatira o kung saan kayo nagtatrabaho. So, we'll see. Yun yung energy mo for this week. Yan yung mga messages. So, kailangan mo maging aware whether ito yung romantic relationship or hindi. Kung sa trabaho lang na may mga nagpapagulo sa isip mo. Okay. So, ngayon, Aries, pupunta tayo sa iyong overall energy. And then challenge. And then ang iyong opportunity. So, universe, ano ang mga message na paparating kay Aries this week? Yung overall energy, the devil. Your challenge, temperance. And then, ang iyong opportunity is Knight of Cups. So, this week, Aries, may mga patterns ka na ginagawa mo ngayon. Maaaring ito yung pagpupuyat. Or, mga overthinking. Kasi nga, dito yung meron kang confusion o may mga bumabagabag sa'yo. So, it makes sense kung ito yung energy mo this week. Ando dun yung nagtataka ka kung bakit nangyayari. Ando dun yung gusto mong komprontahin. Yung eagerness nandoon na minsan para kang dinidemonyo na gawin mo yung ganito pero ang sinasabi rito is maghunos dili ka, tingnan mo muna kung ano yung dapat mong gawing aksyon
At huwag magpadalos-dalos dahil baka madala ka ng galit o ng emosyon mo. Kung may dapat pag-usapan, pag-usapan. Kasi itong message na to, maaaring may taong nagsabi sa'yo o may nagbalita sa'yo na itong ang involved o the person that you're dealing with is merong ibang kinakausap. Pero syempre kung meron man itong kinakausap, para sa'yo syempre isang duda yun, lalo na kung nanggaling sa ibang tao na like chismis. So ando dun yung pagkaano mo ngayon, yung pagkalito mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. That's why itong energy mo ngayon is parang gigil na gigil ka o gusto mong magalit, gusto mong magwala. Pero sabi ko nga, obserba mo maigi at alamin mo kung ano yung totoo. Okay, kasi minsan mahirap yung mga chismis na hindi naman pala. So, para makasigurado, maging maingat sa mga sasabihin kung kukumprontahin mo man tong mga involved dito. And then, ang iyong focus or yung present energy is temperance. O, kailangan mo rin ng balance. Kasi, syempre, kung sino man tao ang mga ganitong sitwasyon na nangyayaring sitwasyon sa buhay, at natural na magkakaroon ka ng hindi pagbalanse sa iyong energy. At sinasabi ko, ang nakikita ko rito is, kung meron kang ibang tao na pwede mong puntahan just to relax or maghingi ng advice, seek ng advice, gawin mo para maliwanagan ka bago mo gawin kung ano man yung nasa isip mo. And then, ang iyong future energy, Knight of Cups. So, again, kahit na may ganitong pangyayari, ando doon pa rin yung pinipilit mong umintindi. Buong puso mo pa rin na sasabihin sa taong ito kung ano yung nasa sa loob mo. At kung ito yung magandang pag-usapan, pag-uusapan ninyo kung sino man ang involved o sa iyong person na karelasyon mo ngayon, kung sino man ito. Kailangan magkaroon kayo ng pag-uusap. Kung talagang ando doon yung pagmamahal, then much better kung ganun nga. Pero kung hindi na, mas magandang wag na ituloy kung magiging toxic rin lang naman ng kahihinat ng toxicity. Kaya, andito si devil energy. So, let's clarify. The devil. Knight of Swords. Yeah. Kung kinakailangan mo talaga ng prangka, diretsuhan na pananalita, gagawin mo. At alam kong gagawin mo yun. Kasi sa totoo lang, once na ang tao may nararamdaman at feeling mo hindi na tama, yun talaga ang gagawin mo. Pag-uusap. Hindi pwede yung mananahimik ka na lang. Kasi pag ang isang bagay na nagpapasakit sa damdamin mo, once na hinayaan mo lang na hindi mo ilabas at pinanatili mo na nasa isip mo, malaking impact sa'yo nun. Doble ang sakit na nararamdaman mo. Habang tumatagal, habang pinapalampas mo, lalong lumalaki yung sugat. So, pag lumaki yung sugat, anong mangyayari? Magkakaroon ng conflict, mas lalala pa yung away. So, ang gagawin mo ngayon is, sige, puntahan mo, kausapin mo, at klaruhin mo kung ano yung dapat mong klaruhin. Para, tingnan natin kung magkakaroon ka ng balance. The Hermit. Yes, para magkaroon ka ng balance, kailangan mo munang mag-contemplate. Kasi pag nag-contemplate ang tao, dyan mo marirealize kung ano talaga yung mga moves na gagawin mo. Kung tama ba ito na gawin mo o pag-isipan mo nang may clarity, may kaliwanagan bago ka humakbang sa susunod mong gagawin na aksyon. Kung kukumprontahin mo itong involved dito or both, kasi maaring baka kilala mo silang dalawa. Diba? Maganda na may pag-uusap ng kalmado, hindi yung gulo. So, ang iyong opportunity, Knight of Cups. Yeah, may opportunity kang maging kalmado. Open pa rin ang iyong emosyon. Ando doon ka pa rin kung sino man to, yung pag-iintindi mo.
Pero, ando dun yung nag-iisip ka na. Kailangan mo nang mag-isip kung itutuloy mo pa. So, yung energy mo dati na porsigido, buhos yung pagmamahal mo, unti-unting nababawasan. Hindi na tulad ng dati, na laging siya yung pinapriority mo kung sino man to. Oo, ando dun pa rin yung puso mo, nag-uunawa ka. Pero, ando dun na rin yung meron ka ng, yung may boundaries na rin na nangyayari. Ganun talaga. Once na nasaktan ka, mag-iiba't mag-iiba kung ano man yung dati yung kinagawian. 'Di ba? So, yun na nangyayari. And now, after nito, tingnan natin ang iyong past energy, ang present, at ang future. Past energy, present, and in the future. So, yun nga, ang past energy mo is open ka pa rin sa taong to. Kung ano yung na-emosyon na nasa loob mo, yun yung pinapakita mo sa kanya. And then, ang present, kailangan mo ng balance. Whatever it is na nangyayari, kung ano man may mga disruption na nangyayari o kaguluhan, binabalanse mo pa rin ang bagay-bagay sa pamilya mo, sa sarili mo, o sa trabaho mo. Kasi kung hindi mo gagawin yun, paano na yung araw-araw o daily na pangangailangan mo? Paano mo masusustain kung hindi ka magtatrabaho? At paano ka makaka-move forward kung hindi mo aalagaan yung sarili mo? So this time, kahit na maraming problema, binabalance mo pa rin kung ano yung dapat mo maging estado sa linggong ito. And then in the future, the hangman. Ito na yung time na magkakaroon ka ng self-reflection. Kung yung dati, buhos na buhos ang iyong emosyon sa taong ito, sa sitwasyon na to, ito na, kaya nga sabi ko kanina, ito na yung time na nagbabawasan o nag-iiba na. Dahil alam mo na kailangan nang may matapos. Hindi man sa relasyon or sitwasyon, but may mga hangganan na kailangan kang tapusin na hindi ka laging open kung sino man to. Okay, let's clarify. Seven of Wands. Seven of Wands is, ito yung nag-i-struggle ka. Deep inside, ando dun yung struggle. Kahit sabi mo pang open heart o buong buo yung loob mo na ibigay sa taong ito kung ano man yung dating yung kinagawian, which is love, ando doon pa rin yung pag-i-struggle mo. Kasi syempre masakit eh. Hindi mo pwedeng isang tabi yun. Lalo na kung sariwa pa. At nagtiwala ka sa taong ito na minahal mo. At hanggang ngayon, minamahal mo pa. Nag-i-struggle ka pa rin, pero pinapanatili mo pa rin matibay yung loob mo. And then, ang present, tingnan natin. So, binabalance mo, despite kung ano man tong problema o issue na kinakaharap mo. Six of Swords. Diba? Sabi ko sa'yo, balance. So, mas pipiliin mong pumunta sa alam mong ikakatahimik mo o magkakaroon ka ng peace of mind. Kung sa tingin mo hindi na healthy, hindi mo na talaga itutuloy. Para makakilos ka araw-araw, kailangan mo munang alagaan yung sarili mo at yun ang gagawin mo. Diba? Ang taong nasa mood, nagkakaroon ng productivity, mas marami nagagawa. Pero kung wala kang self-love, self-care, paano mo matutuloy yung pagiging malikhain o let's say sa trabaho, paano ka magiging productive kung palagi kang malungkot? Siyempre, yung energy mo is nagda-down, diba? So, ganun din yun sa trabaho mo. Down yung energy mo, natural, mas mababa rin yung, o mas konti yung pwede mong gawin. Kumbaga, limitado. Pero sa ngayon, kahit paulit-ulit kong sinasabi, masakit pero nag-move forward ka na. Dahil yun yung alam mong tama. At sa tingin mo, yun yung magkakaroon ka ng peace of mind.
And then in the future, the Hangman. Eight of Swords. In the future, pipiliin mo ngang mag-move forward, pero ando dun pa rin yung time na feeling mo trap ka pa rin. Hindi makawala sa isip mo kung ano man tong sitwasyon na nangyayari. Hindi maalis sa isip mo kung ano yung nabalitaan mo at yung napatunayan mo. Dahil merong deception na nangyari dito. Merong panloloko na akala mo hindi mangyayari. So in the future, yes, pipiliin mo yung sarili mo, alagaan yung sarili mo, move on, pero hindi mo agad ito maiaalis. Ando doon pa rin yung sa gabi, iiyak ka, malulungkot ka, lalo na pag nag-iisa ka. Dahil feeling mo hindi ka na wala nang susunod pa na ganitong relation na akala mo forever na. So nandoon na yung mawawalan ka ng pag-asa. Pero yun isa isip mo lang. Pwede mong baguhin yan because Eight of Swords is self-imposed na energy. Pwede kang kumawala doon. So, ano po ang last message para kay Universe, para kay Aries from Universe? Queen of Cups, Eight of Wands, and Four of Swords. Healing. Healing ang kailangan mo para makamove forward. Dahil ang iniisip mo ay yung sarili mo, yung stability mo, hindi lang sa emosyon, kundi yung sa future mo. Kasi ayaw naman natin o ayaw mo rin naman na ma-stuck ka ng pangmatagalang panahon. So, gagawin mo yon. Kung in the future is mag-iisip ka, masasaktan ka, wala kang gagawin kundi mag-isip, magmukmok, umiyak. After mo mag-heal, dahil pinapakita ng universe ito na mabilis ang healing to. Kasi di ba ang tao, once na tinrider ka, mas madali raw makalimot. Kesa yung hindi mo inaasahan na meron kang ginawang kasalanan, kumbaga parehas kayo may ginawang kasalanan, yun yung medyo mas mahirap yun dahil kung maaari, ando doon pa yung pagpapatawad Pero ito yung parang tinrider ka and then parang kakilala mo pa yung mga involved. Masakit pero mas madaling kalimutan kasi hindi mo na iisipin yung halaga ng ganitong relasyon kung handa ka rin ipagpalit sa taong hindi pinahalagahan yung damdamin mo. So, Aries, masakit pero sana nagustuhan mo tong aking reading para sa'yo. I hope andiyan ka pa rin para sumubaybay sa aking susunod pa reading. So, salamat. See you next time. Bye!